Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Magandang umaga mga ka-Super Radio Palawan! Good morning! Puerto Princesa! Good morning! Sa lahat-lahat na mga nakikinig, magandang umaga sa inyong lahat. Bata man o matanda, good morning! Narito na naman po kayo, sama-sama, na makikinig sa numero 1 programa, sa numero 1 himpilang DYSP Super Radio, sa programang Bakbakan. Si Super Lily May Uy, sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Magandang umaga mga ka-Super Radio dyan sa City Hall. Good morning. Sa Provincial Capital, good morning. Sa lahat ng mga universidad, good morning. Sa Old Public Market, good morning. Sa New Public Market, good morning. Sa lahat-lahat ng mga tahanan, good morning. Oy, Maring Sally Garibay, good morning. Maghintay ka hanggang Pasko, doon sa sinabi mo. Yung sinabi mong palitan ko, sa Pasko na lang. Sabi, morning Mare, pabati kami dito sa Salis Carinderia. Sa Bangkaw-Bangkaw, si Vilma Moreno Relly de Guzman, sa asawa kong kalbo na si Jesus Garibay. Sana baguhan na ang aming radyo para tuloy-tuloy ang aming pakikinig sa inyong programa. Alam mo kung anong gusto niyang bago? Ang radyo niya, pinatong niya sa battery ng sasakyan doon, tapos nilalabas niya. Tapos, nilagyan niya ng solar para lang makarinig ng Super Radio. Nakita ko. Ganon. Kaya, pangarap niya magkaroon ng bagong radyo. Doy pa, harap-harap nga ng aircon kasi ang init, nagalabo yung paningin ko eh. Yan. Sa mga
Uplan Linis, ha? Uplan Linis ba? Na umiikot, ha? Na walang sawang umiikot dyan sa aming lugar. Sa Publico Road 3, maraming salamat sa inyo. Alam nyo, mga ka-Super Radio, itong pamahalaang lungsod na Puerto Princesa, no? Mahigpit na nagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act sa pamamagitan ng pulisiyang no segregation, no collection. Ibig sabihin, hindi kukunin ng mga truck ang basura, ang mga kalat na hindi nakahiwalay, nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Bakbakan sa Super Radio. Ibig sabihin, yung programa ng Puerto Princesa, no? Do collection policy, ang City Solid Waste, no? Management Office, nag-aalis na rin ng mga pampublikong basurahan para masanay ang mga mamamayan ayusin ang basura sa sariling bahay. Bakbakan sa Super Radio. May mga ordinance number 163-91 o anti-littering, no? Mahigpit na pinagbabawal ang pagkakalat ng basura sa mga likong lugar sa lungsod. Bakbakan sa Super Radio. Inaasahan din na ang mga residente na ihiwalay ang nabubulok at hindi nabubulok, no? Na mga basura. Ngayon, ang hindi marunong magsunod sa paghihiwalay na basura ay pwedeng magresulta na hindi hakutin ang basura ng mga otoridad sa inyong lugar. Bakbakan sa Super Radio. Kaya lang, mga ka-Super Radio, marami sa ating mga residente ang nakikita natin na kahit saan na lang nagtatapon ng plastic. Malakad kayo sa kalsada, sa mga gilid-gilid, makita ninyo may mga plastic. Bakbakan. Marami sa mga residente kung saang bakod lang nakasabit ang pangit tingnan. Bakbakan. Maraming mga residente ang hindi marunong maglagay ng maayos ng kanilang basura. Sa atin mismo na mga mamamayan, no? Walang disiplina, no? Sa atin mismo na mga mamamayan, marami sa atin ang hindi sumusunod sa naturang batas. O ano yung patutunguhan yan? Natural, no? Makikita mo maraming basura, kahit nga upos ng sigarilyo, tapon dito. Oy, minsan ha, muntik ako natapunan ng isang tricycle driver habang naninigarilyo nagpapatakbo sabay pitik. O paano kung tumama sa iba, 'di ba? Alam nyo ba mga ka-Super Radio, may mga negative effect yan, ang mga basura. Una dyan sa kalusugan ng mga mamamayan, yung mga tambak na basura, abay nagsisilbi ang tirahan ng mga langaw, mga lamok, mga daga, at mga peste na nagdadala ng sakit tulad ng typhoid, cholera, dengue, malaria, ano pa nga yan, leptospirosis, no? Meron pang sakit na hantavirus. Basta, mga virus, marami yan. At alam nyo, kapag nagsusunog din ang basura, abay naglalabas yan ng nakalalasong usok, no?
ng dioxin at carbon monoxide na tinatawag na nagdudulot ng iritasyon sa mata, iritasyon sa ilong, iritasyon sa lalamunan at sa mga malalang sakit sa baga. Nagdudulot ng kontaminasyon sa tubig. Yung mga basurang itinatapon sa ilog, sa dagat, nagpaparumi yan, no, ng pinagkukuhanan ng inuming tubig na nagiging sanhi ng sakit na nakukuha sa tubig. Yon ang tinatawag na waterborne disease. Tama ba, Mar? Oh. Oh, maraming salamat muna sa partner natin, kay Wilmar Abrea. Galing, oh. Hindi lang pang-field, pang-angkor pa, pang-PA pa. Yung basura na yan, no? Nagdudulot yan ng pagkasira ng kapaligiran. Kung sa English ba, environmental damage, no? Pollution sa lupa, pollution sa tubig, yung mga chemical, no? Mula sa nabubulok na basura, tumatagos yan sa lupa at kontaminado, no? Ang groundwater, abay nakakasira yan sa kalidad. Kalidad talaga. Ng lupa at nagiging sanhi, no? Ng hindi pagtubo ng mga halaman. Yang mga walang kwentang basura na yan, no? Na nakakalat, nagpapabarayan sa mga drainage. Aba, mayroon tayong minsan noon, ewan ko kung ngayon tumigil na. Aba, may mga nagtatapon ng basura sa drainage, kung hindi ba naman yan isa't kalahating katangahan, no? Yung mga yan, alam nyo ba, magdudulot yan ng pagbaha. Nagpapabarayan sa drainage. Tapos pag walang drainage, reklamo kayo. Pag may drainage, tatapunan nyo na basura. Kung hindi ba naman kayo't isa't kalahating engot, no? Alam nyo ba, nagbabarayan sa mga drainage, sa kanal, sa estero. Yan yung magiging sanhi ng matinding pagbaha sa mga komunidad. No? Yung mga plastic at iba pang basura, pwede rin niyang kainin ng mga hayop na nakakabara sa kanilang mga tirahan, na nagiging sanhi ng kanilang pagkakasakit o pagkamatay, no? Yung mga nabubulok na basura na yan, no? Aba, sa mga dump site, naglalabas yan ng methane at carbon dioxide, no? Yung mga greenhouse gases na nagpapainit, no, sa ating kapaligiran, no? Bakbakan sa Super Radio. Isa pa sa magiging epekto ng maraming basura sa kapaligiran, yung mga maruruming lugar tulad ng mga baybayin, kagubatan, harapan ng inyong tahanan, no? Hindi kaaya-ayang tingnan yan ng mga turista, ha? Nakakasama yan sa kita ng ating syudad, ng ating bayan. Itong mga mamamayan na ito, sila mismo yung kailangang idisiplina, no? Alam nyo ba na nangangailangan ng malaking pondo ang gobyerno para lang sa paglilinis, para lang sa paghakot, para lang sa pag-aayos ng mga lugar na nasira ng basura? Ngayon, kung kayo mismo hindi marunong, lalo na sa mga may talipapa, ha? No? Lalo na sa mga may talipapa, kung hindi kayo marunong maglinis, mag-ayos na mga basura nyo, kapangit tingnan ang mangyayari niyan, maapektuhan yung ating turismo. Maapektuhan ang ating kalusugan. Bakbakan sa Super Radio. Isa pa, ha, yung panganib pa dyan, kapag maraming basura, sunog. Sunog, no? Kasi
Kasi minsan di mo alam, merong mga basura na pag marami na, ipon ng ipon, ha? Ang tendency niyan, sabog. No? Alam nyo, ang tamang pagbubukod-bukod at tamang pagtatapon ng basura, akala nyo ganun-ganun lang. Hindi nyo alam, napaka-importante niyan. Napakamahalaga yan. No? Iwasan natin yung pagiging damang. Saan na ba yung Puerto Princesa na dati pinagmamalaki na isa sa na pinakamalinis sa buong Pilipinas na syudad? Kung tayo mismo na mga mamamayan hindi marunong makipag-cooperate sa ating mga otoridad, tayo mismo, no, ang may sala. Tayo mismo ang walang disiplina. Bakbakan sa Super Radio. O ito pa ha, personal to ha, real talk lang. Marami sa atin pagsasimbahan ng bait-bait. Oo. Bakit ganito? Parang nasa noo ko na yung ano. Hindi ba mababa upuan ko? Sakto lang. Oo. Marami sa atin, mga ka-Super Radio, no, lalo na pag linggo, maraming mababait, ha? Mababait na tao. Oo. Nakabihis ng maayos, 'di ba? Kasi si Simba, no? Alam nyo, yung pagiging mabait, hindi lang yan Sunday na panglingguhan, ha? Hindi lang yan tinatapos sa loob ng 1 oras na pagsisimba. Walang personalan. Bakbak. Real talk lang to ha, maraming napakadali lang mag-amin. Napakadali lang mag-alay at kumanta ng papuri. Kapag nasa gitna ka ng mga banal na mga nagsisimba, tapos meron pang awitin na solemn. Alam nyo ba, ang tunay na pananampalataya, wala yan sa pagluhod, wala yan sa pagkatinga-tingala, no? Sa harap ng altar, may kilala nga ako, no? Na nakaano pa ha, totoo to. Sa harapan, kasi dati, di ba, meron akong bakery sa harapan ng simbahan. Kita ko pa nakadipa-dipa pa magdasal eh. Tapos paglabas niya, kasama niya kirida. Mga gano'n na tipo ba, no? Kumakanta ng papuri. Alam nyo yung tunay na pananampalataya, wala yan sa mga luhod-luhod, sa mga tinga-tingala, dipa-dipa. Nasa kilos yan ng isang tao. Ha? Paglabas ng pinto ng simbahan. Kung ang banal mo na mukha tuwing linggo, kabaliktaran ng bagsik ng dila mo mula Lunes hanggang Sabado, ay baliwala ang lahat ng dinasal mo. Dasal ka ng dasal, pero paglabas mo ng pintuan, Lunes hanggang Sabado, wala kang ginawa magmura, wala kang ginawa manginsulto, wala kang ginawa manigaw, wala kang ginawa manlait, wala kang ginawa manlibak, wala kang ginawa mangsira ng iba. Aba, walang kwenta yung pagdarasal mo. Ikaipokritahan yan. DYSP Super Radio. Naalala ko tuloy, Mar. Naalala ko tuloy minsan, nagsimba ako. Taimtim yung pagdarasal ko. As in, may babaeng
nakadamit ng mahabang-mahaba. Kinalabit ako. Habang nasa kalagitnaan ako ng concentration ko ng pagdarasal. Para lang sabihan na lumabas ka. Kasi hindi tanggap yan sa simbahan ang sinusuot mo. Alam mo, walang question sa akin kung kinorek ako. Ang question sa akin, yung nasa kalagitnaan ka na nagdarasal, kalabitin ka at palabasin ka ng simbahan para sabihin lang na hindi tanggap ang sinusuot ko. Bakit? Gaano siya kasigurado na hindi tanggap ang sinusuot ko? Alam nyo, hindi tinitingnan kung gaano kakapal ang binabasa mong Biblia. Naniniwala ako sa Bible. Pero kung ang pagbabasa mo ng Bible hindi tao sa puso, paano mo masasabing tanggap din yan? Tinitingnan yan kung gaano kalawak ang pangunawa ng isang tao, no? Gaano kalawak ang malasakit sa ibang tao. Alam mo, yung integridad, hindi yan sa pagiging perpekto, kundi yung pagiging consistent mo kung gaano ka magparamdam, magpakita ng tunay mo na pagmamahal sa Diyos. Huwag nating gamiting balat kayo ang relihiyon para itago ang masamang ugali, no? Banal ka nga, sa tingin mo, mapanira ka naman ng buhay ng kapwa mo. Banal ka nga, sa tingin mo, kurap ka naman. Banal ka nga, sa tingin mo, kawatan ka naman. Banal ka nga, sa tingin mo, pero sinungaling ka naman. Banal ka nga, sa tingin mo, pero mapangmataas ka naman. Banal ka nga sa tingin mo pero mapang-apak ka naman sa kapwa mo. Walang Aanhin mo yung feeling mo, banal ka, nagpapakabanal ka, kung ang asal mo, asal hayop. Aanhin mo yung nagpakabanal ka, kung kaipokritahan naman yung trato mo sa kapwa mo, abae, hayop. Kaya kailangan ang pagiging banal, samahan din yan sa gawain. No? Sa tunay na pakikitungo mo sa kapwa mo. Real talk lang to. Maraming ganyan no? Mga ka-super radio. Ay, mga ka-super radio, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga karapatan. karapatan mo, alamin mo mula sa bakbakan. Hoy mga ka-super radio, marami sa atin may mga ninanakawan, 'di ba? Kung minsan ninanakawan, pero pag nabawi na yung ninakaw sa kanila, hindi na nagsasampa ng kaso. 'Di ba? Kaya tuloy itong mga kawatan hindi nadadala. Eh marami kasing nagtatanong, ilang taon ba pwedeng ikulong ang magnanakaw? No? Mayroong iba't ibang kasagutan. Depende yan sa klase ng ninakaw. Okay? Depende yan sa halaga ng ninakaw. Depende yan sa ari-arian ng ninakaw. No? Depende rin yan sa sitwasyong nakapaligid sa krimen. Sa mga nais mag-follow, mag-like ng Facebook page ng DYSP Super Radio, i-follow lang kami sa Facebook page. Hanapin ang Super Radio Palawan DYSP 909 kHz at TikTok
DYSP Super Radio Palawan at YouTube DYSP Super Radio Palawan. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Mga ka-Super Radio, ayon sa batas ng Pilipinas, ang mga krimen na pagnanakaw, no, ay nakakapaloob sa Revised Penal Code at nahahati sa iba't ibang kategorya batay sa halaga ng ari-arian na ninakaw at iba pang nakakaapekto na parusa. Ayon sa Artikulo 308 ng Revised Penal Code, ang pagnanakaw o theft ay tumutukoy sa pagkuha ng ari-arian ng iba nang walang pahintulot. Kunyari, kinuha mo yung isang bagay na walang pahintulot, no? Nang walang paggamit ng karahasan o puwersa at walang pagsira sa mga bagay, no? Ang mga parusa sa pagnanakaw, depende yan kung magkano ang halaga ng ninakaw. Kung ang halaga ng ninakaw mababa, no? Pwede kang maparusahan ng ano ngayon? Aresto minor. 'Di ba? Aresto minor, mga ka-Super Radio, o pagkakulong mula 1 hanggang 30 araw, no? 1 hanggang 1 buwan. Ngayon, sa mas mabigat na kaso, kung ang halaga ay mas mataas, tataas din syempre ang pagkakakulong mo. Kaya depende yan sa halaga. Ngayon, kung ang ninakaw mo, parang ang halaga, parang doble-doble ang taas ng presyo, no? Ang parusa dyan, presyon koreksyonal. O, di ba? Prisyon koreksyonal o pagkakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon, no? Sa ganitong kalagayan, mas mabigat na ang kaso dahil sa alhalaga ng ari-ari ang kinuha. Ngayon, kung may kasama naman na puwersahan o kasamang karahasan o kasamang pananakot na ginamit para makuha ang isang bagay o ang ari-arian, ang krimen ay tawag dyan robbery. Mga ka-Super Radio, robbery ang tawag dyan. Ayon sa Article 293 ng Revised Penal Code, ang robbery ay mas mabigat na kaso ikumpara sa pagnanakaw lang, no? Yung mga parusa para dito mas mahaba. Depende sa sitwasyon ng krimen kung paano ito isinagawa. Yung mga parusa ay karaniwang nagsisimula sa presyon mayor o pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. No? Depende sa pangyayari. Pero mga ka-Super Radio, may mga pagkakataon, no, na ang mga pangyayari sa pagnanakaw ay nagpapabigat sa parusa. Halimbawa, kung ang magnanakaw ay isang public officer o kung ang pagnanakaw ay nangyari sa tahanan, ang mga pangyayaring ito ay maaring magpataw ng mas mabigat na kaparusahan, no? Ang ganitong uri ng pagnanakaw, mga ka-Super Radio, maaring umabot sa mas mataas na antas ng pagkakakulong, lalo na kung may mga kasamang banta o physical na pinsala sa biktima. Yan. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Habang ang batas ay nagbibigay ng parusa para sa mga nagnanakaw, kinikilala rin ng ating sistema ng hustisya ang mga karapatan ng bawat isa, kabilang ang mga inakusahan. Ang bawat akusado, mga ka-Super Radio, may karapatan
ng makatarungang paglilitis, no? Tanging ang korte lang ang may kapangyarihan na magdesisyon kung gaano katagal ang pagkakakulong, no, batay sa ebidensya at pagsusuri, mga ka-super radio. Okay? As po bakit binitawan ang suspect, dapat dyan bitayin kasama ang mastermind. Kasi siguro wala pa silang makitang proof na siya yun. Suspect pa lang. Pag suspect, inaalam ba siya ba talaga o hindi? Ngayon, kung nakikita ng mga naghuli na walang probable cause, tama ba? Probable cause ang term. Diyan, no? Sa tinatawag na suspect, ibig sabihin yan, bibitawan nila yan. Oy, mga ka-Super Radio, papasukin natin Super Kenneth Calomres. Pasok! Oh, bakit wala? Hindi pumapasok eh. No, Ken. Oh, line 12 ang inano ko. Baka may dapat pindutin dito. Okay. Oy, Super Kenneth, pasok! Oh, wala. Hindi nagapasok. Paki-ano lang. Oy, mga ka-Super Radio, yun. Pagka... Aha. Bakit hindi pumapasok? Super Kenneth, pasok! Ayan. Wala nga nagapasok. Bakit? Line 3 na lang. Okay, Super Kenneth, pasok! Super may na-recover nga ngayong umaga dito sa isang pribadong mall sa lungsod ng Puerto Princesa ang hinihinalang mga gamit umano ng suspect sa pamamaril kay Civil Aviation Authority of the Philippines acting manager o dating acting manager Joanna Infante, kung saan na-recover yung isang motor at nandoon yung suot na ginamit ng gunman sa pamamaslang, maging yung baril at mayroong at bala at isang granada sa permay. Sa ngayon ay naroon din ng mga otoridad para magsagawa ng investigasyon at inventory dito sa mga naturang gamit na makakatulong doon sa itinatakbo ng kaso kaugnay sa pagpaslang kaya Miss Joanna Infante. Ayon sa mga otoridad na nakausap natin, Martes umano nang matanggap ng nilang impormasyon tungkol dito sa naturang motorsiklo na nakita umano ng isang civilian. Ang concerned citizen sa napansin niya yung motorsiklo na umano'y ito yung nakikita, parang ipinupost doon sa Facebook na sinasabing ginamit ng mga suspect, kaya agad na inireport sa mga otoridad at sa bisa ng search warrant operation ay pinuntahan niya itong motorsiklo at ngayon ay pinaproseso na ng ating mga otoridad sa permit. So, Super Kenneth, yung naturang motorsiklo ba, nirenta lang yan? Wala pang inilalabas Superway na iba pang detalye yung ating mga otoridad patungkol dito sa motorsiklo, kung ito ba ay nirentahan o ito ba ay mismong pagmamay-ari ng gunman na Superway, dahil hindi pa rin na inilalabas yung mga iba pang detalye ng kaso kung ito bang mga gunman, particular dito sa isang hawak nilang gunman na pansamantala munang pinakawala na matapos na hindi maipasok sa inquest proceeding dahil hindi na tinanggap ng piskalya yung inquest proceeding patungkol doon sa kaso ng itinuturing na isa sa mga suspect doon sa krimen sa Panay. So, ibig sabihin yung mga nakita na yan hindi pa proven na pag-aari ng mga suspect? Sa ngayon sa Panay, ito ay hinihinala pa lang dahil patuloy nga yung investigasyon din nating mga otoridad at posibleng ito nga o posibleng hindi rin dahil nga dito sa sinasagawang inventory ay malalaman natin kung ito nga ba yung ginamit ng suspect doon sa naturang krimen sa Panay. Ang pinagtatakahan ko lang, may granada eh. Yes, sa Panay. Oo. Dito rin may baril din at yung ito rin dalawang jacket na sinasabing suot ng suspect base doon sa kuha ng CCTV nung mangyari yung incident sa Panay.
So, sinadya na iniwan dyan? Sa Oo, natur- yung tama ka dyan, Super May. Siniwan dito sa parking lot ng isang mall, Super May. Okay. So, posible kung iniwan dyan sa isang mall, it's either yung pinagdaanan niya malapit lang din. Dyan sa... Tama ka dyan, Super May. Kaya Oo. magsasagawa ng backtracking, lalo na doon sa ng CCTV. Dahil ayon nga doon sa PNP, ayon sa huling pag-uusap natin sa PNP, ay yung mga CCTV na doon sa kilandan dito sa mga suspect, Super May. Okay. Maraming salamat sa iyo, Super Kenneth Calomres. Maraming salamat mula dito sa labas ng Tila. Ako si Kenneth Calomres ng GMA sa Radyo Palawan. Balik doon sa inyo. Itong pa ang inyong orasan, alas 11 impunto, magbabalik ang bakbakan. Hoy mga ka-super radio kay Nelson Ophelia Solina. Good morning po, Mamay. Ask ko po bakit binitawan ang suspect. Dapat dyan bitayin kasama ang mastermind. No? Minsan binibitawan yung suspect, no? Karaniwan nangyayari dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. O minsan naman ang dahilan, no? Paglabag sa mga legal na proseso, kumbaga warrantless arrest. O di kaya yung hindi pagsampa ng kaso sa loob ng takdang panahon. Di ba, Mar, may takdang panahon yan? Ano na? May reclamatory period, no? O di kaya base yan sa prinsipyo ng presumption of innocence o tinatawag na inosente hanggat hindi napapatunayan na may sala. No? Kaya sila nabibitawan. Kay Diana Aganta Laurenio Sab, good morning Ate May. Shout out dito sa Barangay San Jose, Araceli. Salamat po. Okay. Hoy mga ka-super radio, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita mula sa bakbakan. Bakbak Balita. Umabot sa 2,572 pamasadang tricycle ang nakapag-renew ng kanilang mayor's permit sa loob ng unang 3 linggo ng Pebrero. Samantala, 2,776 naman ang na-inspeksyon ng City Tricycle Franchise Regulatory Board. Umaasa ang CTFRB na madaragdagan pa ang bilang na ito matapos nilang ma-inspeksyon ang iba pang toda sa malalayong barangay. Isinagawa ang mga inspeksyong ito tuwing Sabado at Linggo upang mas mapabilis at mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makasunod sa mga itinakdang regulasyon. Hinihikayat ni Ginoong Alan Mabella, supervisor ng City Traffic Management Office, ang mga tricycle operator at driver na mag-renew ng mas maaga upang maiwasan ang pagsiksikan bago ang deadline. Iminumungkahi rin niya ang unti-unting pagsasaayos at pagpapapalit ng mga kinakailangang bahagi ng tricycle tulad ng side mirror, ilaw, pintura upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada at pagsunod sa pamantayan. Samantala, patuloy pa rin ang renewal ng business permits para sa ilang negosyo kahit natapos na ang itinakdang extension. May mga bagong nagbukas at mayroon ding nagsara ng kanilang operasyon. Sa kasalukuyan na itala ang 549 na bagong negosyo, 9,774 ang patuloy na nag-ooperate at 84 ang tuluyan ng nagsara. Umaabot sa 359
542,753.22 ang kabuang koleksyon mula sa business permit taxes mula Enero hanggang Pebrero. Ipinapaalala ng Business Permit and Licensing Office sa mga negosyante na kinakailangang ipaalam sa kanilang tanggapan ang anumang pagsasara o paghinto ng negosyo upang maiwasan ang patuloy na pag-ipon ng buwis at kaukulang bayarin. Bakbak Balita. Nagtala ang lalawigan ng Palawan ng mahigit 170 na kaso ng malaria sa unang 2 buwan ng 2026. Batay sa datos ng Create Memaropa, nasa 176 ang kabuang kaso kung saan nangunguna ang bayan ng Rizal na may 119 na kaso ng malaria. Pumapangalawa ang bayan ng Batarasa na may 27 katao. At sinundan ng Quezon na may 11, habang 7 ang kaso naman ang naitala sa Puerto Princesa City. Mula 2023, patuloy ang pagbaba ng kaso ng malaria sa lalawigan. Nasa 33% ang ibinaba nito ngayong taon kumpara noong 2025 na kaparehong panahon na may naitalang 264 cases. Sa nakalipas na taong 2025, umabot sa 1,830 ang kaso ng malaria sa Palawan at walang naiulat na nasawi. Puspusan pa rin ang isinagawang aktibidad ng Department of Health para sa mga programang malaria elimination sa mga munisipyo sa timog ng lalawigan. Bakbak Balita. Bakbak Balita. Commodore J. Tariela sinabing ang pagtindig sa ating karapatan sa WPS ay obligasyon natin para sa susunod nating salinlahi ng Pilipino. Ang pagtindig sa ating karapatan sa WPS ay obligasyon natin para sa susunod nating salinlahi ng Pilipino. Ito ang ayon kay Commodore J. Tariela nang magsalita ito sa harap ng mga empleyado ng city government sa flag raising ceremony. Ayon sa Commodore, ang ating pagtindig sa WPS ay hindi dahilan para tayo matakot. Ito ay hindi dahilan para sabihing magkakagyera at kawawa ang taga-Palawan at Puerto Princesa. Anya, ang ating pagtindig sa ating karapatan sa WPS ay obligasyon natin para sa susunod nating salinlahi ng Pilipino. Kung hindi umano pipigilan ang pagpasok o pag-enroach na sa ating katubigan, hindi titigil ang China hanggang makarating na sila sa ating pinakamalapit na isla dito sa Palawan. Ang mahalagang maintindihan ayon kay Tariela sa ating laban sa WPS, kahit tayo ay maliit na bansa at ang China ay malaki, ito umano ay utang natin sa mga bayaning Pilipino na tumindig at nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para tayo ay maging malaya. Mali umanong isipin na dahil tayo ay mahina. Maling isipin na tayo ay maliit. I-give up na ang kalayaan, mas lalong umano na ipaglaban ng karapatan sa West Philippine Sea. Magkaisa umano na iba-iba ang ating pananaw sa politika. Pagdating sa WPS, ito lang po ang single unifying issue na mayroon ang ating bansa. Bakbak Balita. City Council ng Puerto Princesa kinundi na ang ginawang pagpatay kay Joanna Infante. Nagpahayag ng mariing pagkundina ang sangguniang panlunsod ng Puerto Princesa.
ang ginawang pagpatay sa dating acting airport manager na si Joanna Johnson Infante. Sa Resolution number 477-2026 na itinakda ni Konsehal Elgin Dabasco, nagpahayag ang konseho ng syudad ng malakas na pagkondina sa senseless na pagpatay sa Area Human Resources Manager ng CAAP. Kasabay din ito ang pagpapahayag ng simpatya ng city government sa pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, katrabaho ng pinaslang na CAAP personnel. Agad namang inaprubahan ng City Council ang resolusyon sa una hanggang ikatlong pagbasa. Bakbak Balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bakbak Balita. Bishop Broderick Pabilio naglabas ng pastoral letter na may pamagat sa ika-40 anibersaryo ng EDSA. Naglabas ang obispo ng pastoral letter na si Bishop Broderick Pabilio ng Baykariato ng Taytay. Ayon sa obispo, nararanasan natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa, ng paninindigan, panalangin ng mga Pilipino, napatalsik ng walang pagdanak ng dugo ang diktadora. Ipinagdiwang natin ang anibersaryo na ito ng may pasasalamat, pagsisisi, pag-asa at sama-samang pagkilos. Pasalamat tayo sa Diyos sa pangyayaring yon na 4 na taon na ang nakaraan. Yon ay isang himala ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang ngayon, patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos. Ito ay patutuo na mahal niya ang ating bayang Pilipinas. Sa ating pagbabalik tanaw sa obispo ang pangyayaring yon, tayo rin ay nagsisisi dahil hindi natin pinanghawakan at pinahalagahan ang grasya ng Diyos. Binigyan na umano tayo ng pagkakataon na magbago ang sistema ng ating politika. Pero hindi natin ito pinahalagahan, naging kampante tayo na akala natin sapat na mawala at magbago na ang kalagayan ng ating bansa. Bumalik ang dating politiko, napalitan sila ng mga taong dala-dala pa rin ang dating pamamalakad sa maduming politika. Nananatili ang korupsyon at lalong pang tumindi. Patuloy ang pamimili ng boto ang mga politiko at patuloy namang ipinagbibili ng mamamayan ang boto. Pinagbawalan ang political dynasty ng bagong saligang batas. Subalit, patuloy pa rin ito dahil hindi inaaksyonan ng mambabatas natin ang ganitong panukalang batas dahil ang karamihan sa kanila ay bahagi ng political dynasty. Sana, ayon sa obispo, ang ika-40 anibersaryo ay maging bagong simula, paningasin ang apoy ng EDSA, maging matapang tayo muli na manindigang magkaisa sa pagdarasal para sa ating leader sa ngayon. Habang ipinagdarasal natin sila na maging tapat sila sa kanilang paglilingkod, singilin din natin sila sa tiwalang inilaan sa kanila. Bakbak Balita. Good morning po, Ate May. Shout out po dito sa Barangay San Jose de Oro, Araceli, galing kay Diana Aganta Laurenio Sam. Bakbak Balita. Okay, mga ka-super radio, tuloy po tayo sa ating dagdag kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Okay, mga ka-super radio,
tuloy-tuloy tayo sa ating mga nawala yung ating ginawang kaalaman, no? Mga ka-Super Radio, teka muna ha. Alam nyo ba mga ka-Super Radio kung anong na ang puso? Alam mo yung puso? Yung kanin na binalot sa Cebu kasi karamihan binabalot sa yung sinaing nila imbis sa kaldero, binabalot sa dahon ng niyog. Oo, puso ang tawag dyan. Alam nyo ba mga ka-Super Radio na meron yan kasaysayan? Ang tawag dyan hanging rice. No, hanging rice. Bago pa dumating yung mga favorite natin na mga street food, no? Iyang mga hanging rice na yan o ang puso, mayroon na, no? Parte na yan ng mga ancient rice tradition sa Pilipinas at Southeast Asia, no? Ayon sa mga historian, na yung pagluluto noon ng bigas, no, sa loob ng mga dahon ng niyog, no, ay ginagawa na yan ng mga Austronesian communities 1,000 years ago, no? Pareho yan sa mga rice packet ng Indonesia, ng Malaysia, pati na rin yung mga katabi natin na mga bansa. Ibig sabihin, yung puso na yan, parte na yan ng matandang tradisyon, food tradition, no? Hindi yan ginawa ng mga modern times, no? Bago dumating yung mga ano tawag niyan, Kastila, no, sa Cebu. Yung mga Bisayan noon, nagwo-woven sila. Ano ba sa Tagalog yung nagwi-wave sila? Naghahabi sila ng mga dahon ng niyog, no? Para magluto ng kanilang kanin, no? Dahil practical sila, no? Para madali nilang makarga, madali nilang madala, no? At maproteksyonan ang kanilang kanin mula sa insekto, mula sa mga dumi. Oo, hindi na nila kailangan pa ng plato o di kaya ng mga container, no? Yan yung mga ideal para sa mga magsasaka noon, sa mga mangingisda noon, sa mga hunters noon, sa mga travelers noon. Tama ba Tagalog ko doy? Pataka lang ako magsalita. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Ayon sa mga records ng kasaysayan at ayon sa mga pag-aaral ng ating kultura na nagpapakita na ang pagbabalot ng kanin ay ginagamit din sa mga tradisyonal na ritual at mga offering bago pa dumating ang mga Kastila, no? Dahil ito ay konektado sa agricultural practices at spiritual na paniniwala. Yung paghahabi, no, na galing nila sa paghahabi, kailangan nilang gumawa ng puso ay nailipat nila sa kanilang pamilya, generation to generation. Ngayon, nung dumating ang Kastila, noong 1500, karamihan ay mga indigenous, nagkaroon ng mga ritual. Bumaba yung mga ritual ng mga indigenous, no? At naging practical na lang na paggagamit ang pagbabalot ng kanin sa dahon ng niyog. Makalipas ang mga century, ang puso ay nariyan pa rin na ginagamit sa parte ng Bisaya. Bukas na natin ipagpatuloy mga ka-Super Radio dahil 30 minuto na po makalipas ang alas 11. Wala na po tayong oras mga ka-Super Radio.
sa mga sa mga kaspuso natin, patuloy kayong makinig sa Bakbakan sa Super Radio at sa Super Radio at antabayanan ang susunod na programang Balitang Halian Nationwide. Muli ito ang inyong nakasama, si Super Lily May Uy. Si Super Lily Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa